Good morning mga kabosti. So ito na po ang araw na na-excite po tayo. Inantay natin ng ilang araw. Kasi tayo po ay papunta ngayon sa Bilyonaryo News Channel doon sa kanilang location. Dahil tayo po ay na-invite sa Abante Radio. First time po natin to na mag-guest po tayo sa ganitong production po. Grabe, TV guesting na to. Thank you po sa nag-invite sa atin, sa nag-message po sa akin na nahanap niya lang po yata tayo sa Facebook dahil nag-research po sila ng mga charity vloggers at isa daw po tayo sa mga nirecommend or mga nakita niya. Kaya thank you so much po. And ito, syempre tayo, mga ganitong opportunity ay hindi natin papalagpasin yan, di ba? Kaya thank you po sa na-recognize niyo po ang aking pag-charity dito. So ngayon din po tayo papunta, kasama natin si Jenny. Dalawa lang po kami kasi lang daw, 1 to 2 family members lang daw po ang pwedeng makasama. So dalawa na lang po kami ni Jenny. At ngayon, mag-ready na po tayo. Actually ready na po ako para hindi tayo malate doon. Syempre excited po ako na ma-share natin ang ating kung paano po nakilala si Kalingap Dan, kung ano yung mga adhikain natin bilang isang kalingap, and syempre kung ano pa yung mga mission at ang mga gusto pa natin magawa dito. So yun ang mga isi-share natin, magkukwento tayo, may interview nila po tayo. So panoorin nyo po yan at live daw po yan. So medyo nakakaba, lalo na pag nandun na tayo sa set mismo. So yan, samahan nyo po kami dalawa ni Jenny sa ating first guesting po dito. Kaya thank you so much po. Sana mas makilala po tayo, mas marami pong sumuporta sa atin sa pag-charity natin dito sa Manila. So, yan, tignan nyo na lang po kung ano yung mga gagawin at mga mangyayari ngayong araw. So, papunta na po tayo sa location. Dapat maaga tayo, 1 hour dapat before. Kala ko papunta ka na sa pipick upin mong pasahero. Oo, mukha na po tayo grab driver Meron tayong holder now. So, kasama natin syempre ang ating one and only ever supportive partner ni Jane. Yes. Pakita ka naman, ang ganda naman parang siya i-interviewin Yan. Parang siya i-interviewin So, na-excite ka din ba, love, sa sa pupuntahan natin ngayon? Na-excite naman na yun lang. Okay naman. Goods naman. Siyempre, first time to at parang din to, isa sa mga magiging achievement. Alam mo ba, di ba siya? Anong niya? Abante Radio. Pag nakakarinig kasi akong radyo, iisa lang ang mga tono ng pananalita nila. Yung basta parang pang radyo talaga. Yung parang iba yung familiar naman ako sa mga ganyan. Pero siya parang din siya. In-upgrade na siya. Pang TV din siya. TV na siya kasi pero hindi na siya yung iniisip mong radio station na yung may salita. Naman na ngayon? Modern na. Modern na siya. May mga na rin, may mga millennials na pero din. may punto pa rin. 'Di ba? Yung parang mga halata mong okay, to. Parang 'di ba pag sa mga TV patrol, yung broadcaster, may mga salita sila. ni Noli Di Castro, parang gano'n. So yun lang. Pabili, mo ako. I-condition mo nga ako. Gusto magpa-interview sa akin ni Boss Konti D lang. dahil para makondisyon. Oo nga, baka mamaya doon mablangko tayo. Mamaya, iba kasi ang feeling sa ini-interview doon sa mga na-vlog yung mga interview sa vlog, iba yun Oo. So, first is, unang-una muna sabi natin, good morning Kalingap Dan, kamusta ka? Good morning po sa inyo. Siyempre, tayo po ay masaya ngayon dahil kayo po ay ako po ay naimbitahan nyo po dito. Tagalog dapat. Tagalog. Modern na nga sila. Siyempre, gawin mo rin modern. So, yun. I'm super glad na makarating dito sa inyong programa. Oo, program. Sa inyong program. Mga ganon. Thank you so much po na isa po ako sa nandito na may papakita ninyo. Yes. Parang mali yung term, parang mali yung word. Na thank you po sa isa ako sa naging part ng napili ninyo sa program ninyong makapagbigay ng inspirasyon
ano to segment nila to yung tulong abante. Oh, yun Parang nga. yun nga mga sa mga pagtulong kaya tayo ang isa sa mga nakita nila. So yun, wag na yung isa. Try mo lang yung ano, Hindi, mga ano lang ganon. naman yun. Ano lang, brainstorming lang tayo para at least may idea ka lang sa mga terming. Taray, terming. Okay, next. Paano ka ba, Kalingap Dan, nag-umpisa bilang as a charity vlogger? Tayo po ay ako po nag-start ako bago po ako makapunta ng Kalingap. Siyempre ano doon kasi binigay sa akin yung mga guide questions yung mga guidelines. Parang yung background ko before bago tayo naging Kalingap. So alam naman na nila yun. Okay. So yun nga parang siyempre Sila ang alam. So yung mga alam na ng mga viewers natin ganyan. Pero siyempre pag in-explain iba ko, naman rin yung community niya. siyempre hindi pa i-explain ko alam. doon yung paano talaga ako nagsimula. Yun. Ganun. So Ganun. siyempre papakilala natin dyan yung Kalingap kung saan nagsimula, di ba, kay Kuya Val, Siyempre. kila Kalingap Rab, at doon tayo nakilala. And then bumalik tayo ng Manila dahil taga dito talaga tayo at gumagawa tayo ng sarili nating kung saan tayo mas makikilala bilang isang Kalingap Dan. Yun nga yung ginagawa nating pag-charity ngayon. At yun nga, nakita agad ng ilan, may nakapansin sa atin. So, ano ba, Kalingap Dan, ang Kalingap community? Paano mo siya maano? ang Kalingap ay nagpapabahay. Doon nakilala ang Kalingap sa pagpapabahay sa mga tinutulungan namin, sa mga natutulungan. So, hindi lang naman pabahay ang ginagawa ng Kalingap, kundi talagang tulong talaga na hindi lang pang isang beses na tulong, kundi hanggat babalik-balikan ka ng Team Kalingap para hanggang sa magbago ang buhay mo, magkaroon ng pagbabago at panibagong pag-asa. Ganun. Kumbaga, Kalingap Dan, ang Kalingap ay ang pinaka-signature na ano niya is pabahay. Pabahay. Pero the rest naman, tulong pa rin naman kahit anong Lahat naman ng bagay. kahit saang bagay basta pagtulong. Doon. Okay po. So bilang Kalingap Dan, bilang charity vlogger, masaya ka naman sa ginagawa mo. Ano ang mga nai-experience mo sa mga ginagawa mo? Unang-una syempre mahirap pero napakasaya at napakasarap sa pakiramdam na tumulong, at lalo na pag talagang bukal sa puso natin ang binibigay natin kahit anong halaga pa yan is masaya po, lalo na nakikita natin ang aking mga natutulungan ay napapasaya din natin at nakikita natin na malaki para sa kanila yung mga naibibigay natin, kaya masarap sa pakiramdam yung ganun. And hindi ko na talaga siya naiwan, nadala na natin siya dito hanggang sa paglipat natin or pagbalik natin ng Manila is talagang ito pa rin talaga ang hinahanap ko na gawing content ng charity vlogs. Sa pagcha-charity mo, Kalingap Dan, ano ang pinaka-tumatak sa'yo na experience mo sa mga tinulungan mo na magandang kwento? Nabasa mo yata yung guidelines Ha? Hindi. Ganyan yung mga tanong Syempre, ganito ako magtanong. Hindi ko nabasa. Di ako nangingialam ng phone mo. Last question na yan bilang na baka charity. wala na ako masagot mamaya Yun na yung isasagot mo. Syempre, briefing na nga yan. Ano yung tanong? Bilang charity vlogger, Kalingap Dan, ano ang tumatak sa yung magandang kwento sa isa sa mga natulungan mo? So lahat naman ng tinutulungan ko ay talagang tumatatak sa akin kasi iba-ibang kwento ng buhay nila, iba-ibang karanasan, iba-iba yung mga pinagdadaanan nila. So halos lahat naman ay tumatak sa akin. Parang pantay-pantay naman yung mga beneficiary ko, mga nakilala ko at natulungan ko. So yun lang, ang isa sa mga tumatak talaga sa akin is parang wala sa katayuan mo ang ang kasiyahan. Kasi nakikita ko sa kanila kahit gaano kahirap ang buhay nila, mang pagsubok ang kanilang hinaharap, ay nandun ang pagkakaisa nila bilang isang pamilya, sama-sama sila at nagtsatsaga at nagsisikap pa rin. Okay. Last two question na lang. Dami naman. Last two question. Naisip mo na ba na minsan sumuko as charity vlogger? Dumating lang ako sa point na panghihinaan lang ng loob, lalo na pag nakita natin wala tayong views,
wala na tayong mga sponsors tulad ng dati. So para sa akin, nakakalungkot lang kasi syempre paano natin ipagpapatuloy kung wala na tayong sumusuporta sa atin. Pero until now naman, andyan pa rin naman, meron pa rin naman at kinakaya pa rin natin na mag-charity sa ganitong paraan. So yun, hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Pero nakakapang ano lang minsan, nakakapanghina, nakakapang ano lang, yung feeling down ka. Pag feeling mo wala nang nagsusuporta sa'yo or di na nila na-appreciate yung ginagawa mo. Yun lang naman, pero at tumitingin pa rin tayo sa positive side na talagang ito yung gusto kong gawin, gusto kong makatulong. So Kailangan ba ng sponsors? sponsor? Oo. Kung meron, pero kung kaya naman ng views ko tumulong, syempre, nagsimula naman ako ng charity vlogger ng sariling pera ko yung pinangbibigay ko. So kung may sponsor, bonus na lang talaga yun. Pero malaking bagay pag may sponsor. Sobrang nadadagdagan nila yung tulong na binibigay natin, di ba? Last question. Gaano mo kamahal si Jenny Oco? Wow. Eto ay yung pagmamahal ko sa kanya is kaya kong parang Nauutal na po siya. Oh. kaya ko pong i-sacrifice lahat para sa kanya. Ay! Pag sinabi bang tumalon ka dyan, tatalon ka dyan. Hindi, kasi hindi mo na mawawala na ako noon. Paano pa yung pagmamahal ko na? Tara. So, yun lang. So, hindi naman yun yung accurate na sagot ko. Parang ano lang yun, mga idea lang. Pero iba pa rin, hindi ko alam kung ganun pa rin yung Hindi naman siya magiging accurate kasi hindi mo na makabisado sagot mo. Kung hindi naman siya scripted. andun pa rin siya sa linya. Doon lang umiikot kung paano lang yung flow. Basta at least, related sa tanong, di ba, yung Yes. sagot ko. Oo. At syempre, yung galing sa puso ko talagang sagot, talagang yun yung isasagot natin. At gano'n naman din yung tanong, yung guidelines na binigay, parang binasa mo. Hindi ko na binasa. Halos ganun din Halos siya. ganun din siya. Parang ganun din siya. Kasi yung kaya ganun yung mga tanong ko sa'yo, halos yun yung basic question. Oo, yung basic Paano ka naman. nagsimula? Ano yung mga- Anong na-experience mo? ano Yun pang, lang. ano pang Oo. pangarap mo bilang isang kalingap dan yun. O, yun lang yung question eh. Nasa yun na lang yan paano mo pagagandahin at paano mo In English na lang doon. i-elaborate ng maayos. In English ko na lang siya sasagutin. Huwag na English, Joke baka lang. naman Barok-barok, no? Hindi naman sa barok-barok. Mas kasi mas masarap yung may halong Tagalog. Yung Mas sincere. Oo, Mas ramdam. ramdam. Yan. Ganun. So, abangan nyo po. Papunta na po tayo doon. Medyo magmamadali na tayo. Magnanahin na pala. Grabe, oh. Magnanahin na agad. Nandito parang kami. Yes. Dito tayo dumaan last time no Quezon Ave baba natin. So, punta na po kami doon. Tignan nyo na lang mamaya. I-clips tayo ni Jenny habang Bye-bye po. nasa tayo. Nasa naka-air, on air. So, ikaw muna doon ang upag, ah. Break a leg, Boss D. Yes. Dito na po tayo. Station. So, nandito na po tayo sa, ano ba dito? Dressing room? Oh, makeup room. So, waiting na lang po tayo. Ayan, dyan po tayo mapapanood. So, ano din pala siya? Nasa TV din siya, no? Hindi lang siya sa social media. At kasama natin siya, si Jenny. Na-brief na po kami dito nung yung nag-invite sa akin or isang staff. So, si Jenny ay hinihingian din ng message. Ano message kaya yun? Kung gaano ka-supportive, gano'n. Patuloy lang ang sinimulan mo yun. Short Patuloy lang, pero grabe, ang lalim, ha? Short but deep Ano siya, simple lang pero rock. May meaning, no? rock. Kaya dito muna po tayo. Na-miss ko yung mga ganitong eksena, may pa-makeup pa. Dati kasi di ba pag may event kami sa Kalingap, may mga ganito, makeup, ngayon dito tayo naman. May mga ano na sila. May mga ano to? Yung nag-dress nito. Ito na ba yung mga nag-guest? Makakasama kaya ako sa Wall of Fame? Uy, Alden Richards, Aramina, Ogie Alcaz. Ay, ang bibigat naman pala ng mga nandito sa mga wall. So,
Kayo po Hindi po, ano po. Makeup artist po ako pero bago mga 3 years pa lang po. Yan. mga guesting nila before. So malalagay ka rin dito. Hindi. Ha? Mga ano naman yan, mga artista naman to. Mga sikat na yan. So, kayo po ba ang hairstylist or dresser? Ako ang manager nito. Mukha Anong nga, ginagawa mo dito? Ano po, naligaw lang po ako dito. Okay. So good luck sa iyong sa iyong interview. Kayang-kaya mo yan. So yan na ang mo. Yan Ito na ang break. Start pala. Sana nga ito na ang simula ng ating pag-charity. Pero always grab the opportunity. Yung mga ganitong exposure. Mga ganitong nagbubukas ng pintuan sa atin. Oo. Siyempre, i-grab natin yan, di ba? Kasi malay mo, di ba yung ibang mga hindi naman na sinasay kong maging celebrity ka. I mean yung mga ibang celebrity, nagsisimula sa mga ganitong Mga guesting. So, eto, sana maging simula na to na ating career Yun. sa pagiging, syempre, charity vlogger pa rin. Hindi, open ka pa rin Sa naman. kahit saan. Oo, kahit saan. Open Pero tayo. ang pinaka-main mo is charity po. vlogger. Siyempre, kung saan man tayong dalhin ng ating ginagawa ngayon, lagi naman tayong nakatapak lang sa lupa. And thanks kay God. Thank you kay Lord sa binigyan niyo ng ganitong opportunity. Kaya sana marami pa tayong mga may dito. May explore, may experience na kasama natin ang ating Boss D Fams. Yes. Dahil mas marami pa tayong kwento ng pag-asa, inspirasyon at tagumpay na ibabahagi. Abangan yan dahil magbabalik pa rin ang Tulong Abante! Ito na. Nag-message. Wow! Dito na lang po. Okay lang po dito. Yes po. At lalo na sa pagpapatayo at pagpapaayos ng mga bahay para sa mga pamilyang walang maayos na nasisilungan. Yan. Yes mga kabatay, makakasama natin ngayon ang charity vlogger na si Daniel Glenn Chua Matubag o mas kilala bilang si Kalingap Dan. Yan. Magandang araw sa iyo, Kalingap Hello, Dan. Kalingap Good Dan! morning. Good morning po sa inyo. Ano tawag namin sa'yo? Kalingap Dan. Kalingap Dan. Kalingap Dan. Talagang buo, Kalingap Dan. Oo nga, ayaw niyang Dan. Dapat Ayaw Kalingap niya Dan. na- Branding yan, branding ang Oo, tawag. kasi nagkakalingap pa pagmamahal na binibigay mo. Yes po. Tutulong, di ba? Yes. Alam mo, dati siyang, nag-corporate ka dati ba? Nagtatrabaho ka corporate, diba? Area manager ka, Yes no? po, yun yung Oo. pinaka-last job ko bago po ako naging charity vlogger. Oo, paano ka nagtumalon dito sa pagiging charity vlogger? Kasi po yung Kalinga po kasi nag-start po yan sa tito ko po. I mean, siya yung founder ng Team Kalinga. Okay. Yung si Val Santos Matubang. And then yung pinsan ko po na anak niya naman, si Rab Matubang, na in-invite po ako pumunta ng Daet. Na doon po kasi nakabase yung Team Kalinga sa Cam Norte. So in-invite ako na sumama po ako sa vlog na sa mga tinulungan ko rin po. So, ang Team Kalingap talagang naghahanap Yeah. ng mga beneficiaries para mapaayos ang kanilang bahay. Yun po ang trademark ng Team Kalinga is magpabahay po. Pagbabahay. Magpabago ka sa ayos, magbibigay ng bahay. I mean, Paano Gagawa. Yung sa mga, kung pangit ang banggit niyo sa squatters area, mga gano'n. Mga Actually, sa informal. probinsya po kasi Probinsya namin, siya. so medyo, po sila, hindi po sila yung informal na area. So, parang bukid-bukid po talaga. So, ganun po yung mga area po. So, saan kayo kumukuha ng mga yan? Pinagkagasin sa pagpapawa ng mga bahay. Yung sa akin po, sa channel ko, is yung mga napabahayan ko, parang 50 to 60% is nagagaling sa channel ko. And pag may mga nanonood na nagustuhan nila yung mga tinutulungan ko, meron doon mga nag-i-sponsor. Sila mismo. Sila mismo tulong. nag-message po. Yeah. So, naging inspirasyon ka talaga, Ate Faith, diba, sa mga nanonood sa vlog mo. Diba? Pero yun nga lang, yun nga yung bahay, diba? Ano yung satisfaction na nakukuha mo sa iya pagbibigay ng tulong?
Nung nasimulan ko po kasi magpabahay talaga, na doon ko na feel na yun, kaya ko pala magpagawa ng ganong klaseng bahay sa mga tinutulungan at lalo na nung nakita ko saya at maging kampante sa meron sila. Ayun. Ganda naman, di ba? Charity vlogger talaga. Hindi lang content, hindi lang ano, kundi man napakalalim, marami kang matututunan sa mga Opo, sa bawat inspirasyon na buhay yun. din po niya. Yan, so yun nga yun sa lahat ng natutunan mo sa pagtulong, ano nga talagang pinakamahalagang lesson na gusto mong ibagi sa ating mga kaabante na nanonood ngayon at sa iyong mga taga-suporta? Lesson po is, iba po kasi yung way ng pagtulong ko dun sa diet simula nung dumating ako sa kanya. Iba rin po yung parang way ng pagtulong ko kahit dito. So parang mag-iba po. Dito po is, dun po is, yung lesson dun is, parang kahit hindi kailangan ng magagmong buhay sa kanila or maraming pera para maging masaya. Sa simpleng bagay lang po dun is, ano na sila, okay na po sila. Basta kompleto ang pamilya nila, sama-sama sila. Okay na po sila. At yun nga may bahay sila dahil through you sa inyong Sa, mga sa tulong po ng viewers din, Ayan. syempre, ng mga supporters. Ayan, Ate Faith! Oo. Ayan, it's your Alam mo, nandito ang Ayan. nandito ang kanyang partner, Partner. di ba? Na talagang sumusuporta rin sa'yo. Papasukin natin si... Thank you rin po sa invite. And then, pwede po kung sakaling mag-donate po about dun sa nangyari. Opo. Any amount Thank naman. you. Yes. Bigay namin sa'yo yung bigyan Yung mo number po. Sige po. Bigay ko po sa inyo, sir. Parang, Oh, please. Thank you po. tulong po. Appreciate that. Thank you, Appreciate Dan. that. Thank you. Any amount will do. Thank you po. Narinig mo yung nakita Yes, mo ma'am, kanina po. kanina yung interview. Sakto pa yung kausap namin si Oo, Miss sinagahan. Kinabahan din ako. Pero tuloy-tuloy pa nakipag-usap, no? Akala ko makakat yung Oo, interview kasi mapalikan, no? interview. Akala ko makakat yung kanilang connection. And tuloy-tuloy. So, tumatakbo siya, Napaka-professional niya. Sobrang napaka-professional. Cellphone ba yung tinawagan natin? Sorry po? Cellphone, no? Opo, cellphone. So, tumatakbo siya, no? Ate, bumababa, no? Oo, bumababa. So, yun, tapos na po ang ating guesting. Napakabilis lang po. Kaya, thank you so much din sa nag-invite din sa atin. And thank you din, isang opportunity din po itong nagawa natin. Sana ay mas lumawak pa ang mga kakilala sa atin. And then, ayun, habang pauwi naman kami ni Jenny, back to charity tayo. Hanap naman tayo ng mga madadaanan ulit. So, yun, thank you so much po ulit sa pagsuporta ninyo. And also dyan kay Jenny, syempre. Yes. Naman tayo hanggang dun sa studio at din siya. Nag-message din po siya, hindi nyo na po nakita. Nakakayang. Wala po wala magbi-video kaya on the spot na nag-message din siya. Then panoorin niyo lang po sa live mismo ng Abante. Kung gusto niyo pong mapanood, kaya ayun, salamat po ulit. So ayun, nag-donate po tayo dun sa Sarangani kasi on the spot po kanina habang naka-live po sila na nabalitaan natin yung nangyari pong lindol. May Grabe. aftershock ulit. Sobrang wasak po yung mga kalsada. So ayun, donate lang tayo ng abot ng ating mga kaya at syempre pagtulong pa rin po. So sana suporta lang po, patuloy na kayo sumuporta para patuloy din po tayo makapagbigay ng tulong. 'Di ba? Malaki man o maliit, malaking bagay po yan. So ayun, bye-bye po mga boss D. Bye.